Good morning. Testingin ko ngayon si Insta360 sa Laguna Loop. Laguna Loop kami ng bike buddy ko na si Early. Medyo kulang sa tulog, sana hindi naman agad malaspag. Meron akong dalang 3 battery. Hopefully enough na yon para makover yung Laguna Loop. Nainip na siguro yung bike buddy ko sa SMBF Ay. Starting point SMBF. Let's roll. Panalangin ka na? Yeah. Pag pala ko accelerated to, 22 takbo dati. So, 21. Sa'yo? Hindi ko nakikita naharangan nung ano. Mga ganon. 20. Ayan. Kung ganito takbo natin, 20. Makuha talaga natin sa oras. Sa pinakamagulong intersection sa Pilipinas. Kaya alam mo bang bundok to dati? Hindi. Ito nag-iisang bundok dito sa Metro Manila. Hinayos lang. Oo. Kaya mababa yung location. Mag-service road tayo? Oo, sir. Para maiba naman. Sige. Tawag dito, Mount Mani. Mount ano? Mount Mani. Late na yung ride out namin sa oras na 6:36 AM. Buti na lang walang pasok ngayon November 2 at medyo maaga pa kaya hindi pa busy itong Sukat Interchange. Sa normal day, sobrang busy itong intersection na to. Service road. Papuntang C6. Tapos doon tayo dadaan C6. Clockwise ang ruta natin ngayon. Ito, kanan tayo dyan, papuntang C6. Yan. C6. Tabukanan ng C6 bottleneck ang C6 pero pagdating dyan, ano na yan. Ito ka bro, makagip ka niyang truck. Bike lane ng C6. Kaya lang minsan dami ring obstacle dito mga nakaharang na kung ano. Haba rin itong C6. Pero at least patag lang. Katatapos lang ng bagyo kaya akala ko medyo cloudy yung magiging ride namin today. Pero napakalinis ng langit at halos walang ulap. Mukhang matitesting yung tibay namin sa tirik na araw. From C6 dito na kami tumagos sa May Taytay. Maaga pa at walang pasok kaya maluwag lang yung daan at konti lang yung mga sasakyan. Tamang pasyal ride lang kaya 20 lang ang bilis namin. Ang sarap magbike kapag ganito kaluwag yung daan at halos walang masyadong sasakyan. $8 AM na nang marating namin ang Binangonan, Rizal. Favorite part ko dito sa Binangonan yung lusong bago mag-Cardona. Nung first time ko dumaan dito, 9 years ago, naka-MTB kami ng Tito Riders way back 2015.
Kain muna tayo. Dito kami kumakain sa ano ba pangalan nito? EJ's Taxi. Hindi, okay ka muna. Kapoy, kapoy. Kulang sa tulog pero long ride. Yan ang ano, anik sa bike. Tamang music lang kami. Sobrang init. Pero ayan oh, may bundok-bundok na. Masarap pa yung hangin dito. Fresh. Hey! Hey! Kita ba? Oo, kita ka dyan. It's yan. Yeah. It's for yan. Mga big time lang meron yan. Pagdating namin dito sa mahabang lusong sa highway ng Tanay, di ko na malaya na nalaglag pala yung dala kong bag na nakapatong sa bike carrier ko. Buti na lang may nagmalasakit na motorista sa akin. Thank you kay kuya na nakaputing van at sa nakamirage. Malamang kung hindi nila ako nasabihan na nalaglag yung bag ko ay di ko talaga mapapansin at baka hindi ko na rin makuha pa yung bag. Ah? May bag? Ah, Nalaglag doon. Malayo pa? Malapit lang yan lang po. Salamat, salamat. Kuya, akin po yung bag. ba to? Oh, salamat. What's up? Ay, may nahulog pa. Ay, yung panali. Ano na ako? Oo. Salamat Bilis po. bumababa eh. Oo nga, bilis. Salamat po. Ayaw na ako, nakabukaw eh. Nakakatinig lang. Opo. Buti na lang nakuha ko pa yung bag ko. Lumuwag pala yung strap ng bag sa carrier kaya nalaglag siya. Malamang nung kumain kami sa Morong ay hindi ko nahigpitan ng maayos yung bag nung may kinuha akong gamit. Akala ko tuloy goodbye na ako dun sa luma kong GoPro. Dito na kami, Pililya Rizal. At sa Sa tindi ng init ng mga oras na to parang gusto ko na lang dumiretso papuntang Hala-Hala kesa umakyat ng Bugarin. Pero sayang naman yung chance na makita yung windmills. 9 years ago hindi kami pinayagan sa viewing deck kasi inauguration nung time na pumunta kami. Kaya sumabak na kami sa mahabang ahon ng Bugarin habang galit na galit yung init ng araw. Naumay kami sa init kaya nagpahinga kami dito sa viewing deck ng Bugarin. May entrance fee sila na 10 pesos per person. Pagkatapos ng pahinga namin, umahon naman kami papunta sa viewing deck ng windmills. After 9 years, nakabalik ulit ako dito. First time ko na nakarating dito, MTB pa yung gamit ko. Pero this time, gravel bike na yung gamit ko. Alam nyo ba na 27 pala yung wind turbines o fan-like structure meron dito sa farm na to? Mas visible yata silang lahat kapag medyo malayo. Compare kasi dito sa viewing deck na ilan lang yung nakikita ko ngayon. May namit kaming batang siklista dito sa viewing deck ng windmill, si Elric ng Pangil, Laguna.
Sakto kasi pauwi na rin daw siya ng Pangil kaya sabi ko sabay na lang kami sa kanya para siya na rin yung maging guide namin hanggang Pangil. Ilang kilometro galing sa bahay mo pupunta dito? Mga ano lang. 50? 50 balikan? Opo. Pero bagay-balikan po nasa isagdaan na lang. Galing ng windmill ay may ilang mga ahon pa kaming gagawin sabi ni Elric. Pero ito na yung last part ng mga ahon dito sa Laguna Loop. Ito na yung part na malapit na mag-start yung napakahabang lusong ng Mabitak. Finally, nasa Laguna area na kami. Ang ganda ng view dito sa part na to ng Mabitak, Laguna. Tahimik at magandang tanawin ng isang probinsya. Nakakawala ng pagod at parang kalmado yung buhay sa lugar na to na malayo sa magulong buhay sa syudad. Para sa akin ito yung best part ng Laguna Loop. Nagbibisikleta sa isang lugar na may magandang tanawin. Ito yung place na nakaka-relax at nakakawala ng stress. Tara, enjoy pa natin itong magandang view dito sa Mabitak, Laguna.
Pagdating namin ng Pangi, Laguna, dito na nagpaalam yung guide namin na si Elric. Thank you, Elric. Ride safe sa'yo lagi. Lakas mong pumadyak, bro. Kahit sa mga ahon, baliwala sa'yo. Basta, ingat-ingat lang. So bro, kumusta ang Laguna? Ang ganda ng view dito. Actually, na-enjoy ko siya eh. Mahilig ako sa, ayun parang scenery siya na, imagine ko yung sa Japan, yung sa may Mount Fuji. Yung saling ganda siya. Maganda scenery. Oo. The best. Maganda rin yung daan. Ganda ng daan, In fairness, lawak. Tapos yun nga lang, yung papuntang, yung sa may Pinillas, may windmill. Grabe, nag-drill ako. Ako, ubos din ako dun eh. Doon ako na-drill. Eh, Pero kung ganito lang, oo. sarap. Sarap na ganito daan. Ayan yung dulo ng Laguna Divide ko. Baka pwedeng tawidin. Ha? May bangka ba siya? Oo, may ganun. May Tawid na bangka. tayo sa Muntinlupa agad eh, no? Diba? May hasam pa lang. Muntinlupa agad. Pero sobrang enjoy to, bro. Sarap. Kasi pag biglaan natutuloy. Isang sabi mo lang kagabi. Yun lang, may tubig bro. Tubig! Tubig ang sumalubong sa amin dito sa Paete, Laguna. Huminto muna kami saglit para tingnan kung malalim ba siya at kung kaya ba naming tawirin. Nung dumaan yung mga motor ay mukhang kaya naman kaya tinawid na rin namin yung baha. Yun nga lang, medyo nabasa rin sapatos namin. Nagkamali kami ng pasok dito sa Kalayaan, Laguna. Kaya dito kami napadaan papunta sa loob ng bayan ng Kalayaan. Ngayon ko lang nalaman may bayan pala dito na ang pangalan Kalayaan. O di ba, educational din itong Laguna Loop. Narating namin itong Lumban marker ng 5:12 PM at umabot na kami sa 100 kilometers. Meron pa akong 80 kilometers na kailangan padyakin para makauwi ako ng bahay. "5:47 nang makarating kami ng arko ng Pagsanghan. Nagsisimula na rin lumubog ang araw at medyo dumidilim na rin. Di na ako nakapag-video nung nag-stop over kami sa Santa Cruz, Laguna para kumain. Madilim na rin yung daan kaya dito na lang ulit ako nakapag-record pagdating namin sa Calamba. Ito ang longest ride na ginawa ko in one day. Umabot ng 180 kilometers yung Laguna Loop. Inabot kami ng 9 hours, 58 minutes, 43 seconds yung pagpadyak namin para makumpleto yung Laguna Loop. Hindi pa kasama dyan yung mga pahinga, picture taking at stopover para kumain. Kinaya naman pero nalaspag din talaga ako dito sa Laguna Loop. Pero sulit yung biyahe namin dahil na-enjoy ko yung magagandang lugar dito sa Laguna. Okay guys, thank you for watching this video. Please like and share and consider subscribing. See you again in the next one. From Manila South Road, ciao!